Breaking news today. Trending ngayon sa social media. Attorney Claire fake news survey ang sinisisi. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay DDS News PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni DDS News PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ayun. Po natin ngayon, ito po, no, yung mga tinuran po ni Auntie Claire. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Siyempre, supportahan niyo yan. Supportahan natin yan mga katunay. Si Sir Badong Arateles, bisitahin niyo ang kanyang YouTube mga katunay. Ipagpatuloy natin. Talagang nagpo-focus po sila, no? Siguro ito po yung pinaka-worst talaga, no? Pinatutunayan lang nila na pinaka-worst talaga tong pagtugon sa problema ng bansa, no? Ang dami po yung prioritization. Doon tayo namomblema sa prioritization. Na alam niyo po, yung mga gobyerno po, may kanya-kanyang priority yan, di ba? Makikita niyo po sa mga priority ng isang administrasyon. Kung matino po, kung kung nasa tamang direksyon, okay? Kung ang priority po ng gobyernong ito, ayon kay Claire to kasi wala naman tayong ibang access kundi si Claire lang. Kung pakikinggan natin na si Auntie Claire, fake news po ang pangunahing problema ng Pilipinas. Kasi sa kanya po nagmumula, may interagency against fake news. Wala po yan, no? Minamaliit po nila lahat ng problema ng Pilipinas tulad po ng mataas. So ang lumalabas dito, ang sinisisi sa nangyayari ngayon ay ang fake news. Bali parang yun ang lumalabas na kontrabida sa senaryong ito. Yung mga balita na hindi naaayon sa dapat maayon. Parang mga ganun, no? Taas na presyo, kahirapan, kagutuman, mababang pasahod, at iba pa, no? Kung si Auntie Claire ang pakikinggan natin, yun yung lumalabas, no? Fake news ang pangunahing problema natin. Pag nalutas natin yung pagpapalaganap ng fake news, wala nang problema ang Pilipinas. Grabe, no? So parang ganun. Kapag nalutas ang fake news, uunlad na yung bansa natin. Parang ganun ba yung lumalabas? Alam nyo sa totoo lang, dito sa nangyayari ngayon, hindi fake news ang problema. Yan kasing mga fake news na yan, yung mga balita, mapatotoo, mapahindi, lalabas at lalabas yan. Diba? Parang showbiz lang yan yung nangyayari sa inyo. Kasi syempre, public figure kayo. Kilala kayong tao. Nagkakaroon ng chismis sa inyo. Nagkakaroon ng kahit, diba sinasabi ko nga, hindi lang mga artista ngayon ang nai-issue. Diba? Kundi pati na rin kayo. Parang ang gobyerno ngayon is parang nagiging showbiz. Mas parang nagiging popular pa nga kayo ngayon sa mga showbiz, sa mga artista. Diba? Hindi talaga mawawala yung mga balita na medyo alanganin sa inyo. Gaya sa mga artista, diba? May mga balita na, uy, si ganto, ganyan, ganyan, ganyan. Uy, si ganon, ganto, ganyan. Wala ding pinagkaiba yan sa balita sa inyo. Uy, si ganto, ganyan, ganyan. Uy, si ganyan, ganto, ganto. Diba? So, kung iintindihin nyo kasi yung fake news na yan, kung iintindihin nyo yung mga balita na yan na umaano sa inyo, is wala. Masisira yung discarding gusto nyong gawin. Diba? Kasi hindi naman mapipigilan yan Kahit na patigilin nyo yung mga yan, kahit na sinasabi ng, we shut down everything. Parang kahit na ganon, kahit magsalita kayo ng ganon, sa tingin nyo ba matatapos yan? Hindi matatapos yan. Kahit na sabihin natin, we shut down everything. Diba? Kahit we shut down everything. Paano pag natapos yung termino? Di, may balita na naman yun.
Naiipon na naman ang naipon yung balita sa inyo. So lumalabas kasing fake news kasi alam nyo kasi na nagiging kontra sa inyo yung nagiging balita. No, inilalabas nila yung hindi nyo magandang nagagawa. Bakit hindi ganito na lang ang gawin ninyo? Bakit hindi nyo i-reverse? Bakit ayaw nyong kontrahin yung balita na lumalabas sa inyo? Kesa intindihin nyo yung fake news na lumalabas sa inyo, kung yun ang sinasabi nyo talaga na fake news na lumalabas sa inyo. Bakit hindi nyo patunayan na talagang mali yung balitang yun? Ang ibig ko sabihin patunayan, kung sinasabi nila na bumabagsak ang ekonomiya natin, bumabagsak ang Pilipinas, hindi nyo pinapansin, bakit hindi nyo gawin? Hindi kayo magtrabaho, bakit hindi nyo ipakita sa lahat ng mga tao na kumikilos kayo para ang bansa natin ay umunlad? Bakit hindi nyo tutukan? 'Di ba? Para maisampal nyo doon sa naglalabas ng balita na yon na mali siya. 'Di ba? Kasi alam nyo ang mga tao depende sa mga tao yan kung sino yung papakinggan nila. 'Di ba? Depende sa kanila yan kung maniniwala sila. Hindi naman ganun kabobo yung mga Pilipino, yung mga tao para maniwala na lang agad-agad sa kung ano ang naririnig nila. Kaya sila napapaniwala o kaya sila naniniwala sa mga naririnig nila, sa ibang naririnig nila, dahil yun din ang nararamdaman at nakikita nila. 'Di ba? Kasi kahit magsalita ng magsalita yung isang balita, kahit na magsalita yon laban sa inyo, kahit na sabihing kalbo kayo, kahit na sabihing wala kayong mata, duling kayo pero hindi naman totoo, hindi maniniwala yung mga tao doon. Hindi maniniwala sa balitang yon kung nakikita naman ng mga tao na hindi kayo duling, hindi kayo kalbo, 'di ba? Kung wala silang nakikitang ganun sa inyo, hindi sila maniniwala sa balitang yon. Kaya hindi nyo dapat sisihin yung mga fake news na yan. Alam natin na mali din yun kahit papaano. 'Di ba? Yung mga ganong balita. Pero sinasabi ko nga, hindi nawawala yung mga ganyang klaseng balita sa mga public figures. Hindi nawawala yan. Kaya ang gagawin nyo, bakit hindi nyo sila i-reverse? Bakit hindi nyo sila i-rebat? Parang sa flip top. I-rebat nyo sila. Kung ano yung masamang sinasabi nila sa inyo, is ipakita nyo sa kanila na meron kayong gagawing maganda. At mas maganda nga yan, nakakadinig kayo ng kritiko na kumikriticize sa inyo. Mas nalalaman nyo yung pagkakamali nyo na dapat nyong itama. 'Di ba? Kaya para sa akin kasi, magiging aksaya lang ng oras nyo yan. Kung aatupagin nyo lahat ng naglalabas ng fake news sa inyo. Dahil uulitin ko, hindi mawawala yung mga ganyang klaseng balita, no? Dahil nasa public figure kayo. Kahit minsan maganda ang ginagawa mo, may lalabas pa rin na balita na pangit ang ginagawa mo. Hindi naman talaga mawawala ang mga kritiko na kikriticize sa inyo. Kaya ang dapat nyo lang gawin ay ipakita nyo na gumagalaw kayo at ginagawa nyo ang tama para sa inyo at pinapakita nyo sa mga tao. Ganun yun. Bulaan sinisi po ni Auntie Claire ang fake news sa pagbaba po ng rating ni Pangulong Marcos. Mas importante kay Auntie Claire yung fake news. So ito sinisisi ni Auntie Claire ang fake news sa pagbaba ng ratings ni PBBM. Alam mo Auntie Claire, hindi mo masisisi yung fake news na yan. No, balita lang kasi yan. Sinasabi ko nga kanina, hindi ganun kabobo yung mga tao na nakikinig o nakakakita doon sa balitang yon. May sarili silang isip. Alam nila kung ano ang totoo at hindi. 'Di ba? Kung nakikita nilang hindi totoo yung sinasabi noon, hindi sila maniniwala doon. Ang kaso nga lang po, Auntie Claire, alam nyo po talaga kung ano ang pinag-ugatan ng pagbaba ng ratings ni PBBM. 'Di ba? Kaya sumadsad ng ganon at nababalitaan natin na bumababa ang kanyang ratings dahil sa pagkaka-aresto,
kay PRRD at dinala sa ICC. Yun talaga ang pinaka-main na naging problema. So paano natin sisisihin yung fake news dito kung nakita ng mga tao sa dalawang mata nila yung nangyari kay Tatay Digong sa pagdala sa ICC? Diba? Oh. So hindi magiging fake news yun. Dahil nakita ng mga tao yun. May mga videos yun. Nakita kung ano yung nangyari hanggang sa makarating si PRRD sa ICC. Diba? Kaya yun sinasabi ko, hindi natin pwedeng sisihin ang fake news. Diba? Hindi ko sa pinagtatanggol yung fake news. Ayaw din natin yan kahit papaano. Diba? Dahil hindi maganda yon. Gusto natin hanggat maaari makapaghatid tayo. 'Di ba? Makapaghatid ng katotohanan. Gusto natin pakinggan yung mga ganon. 'Di ba? Pero dapat hindi kayo tumututok sa ganyan. No, hindi nyo dapat sinisisi kasi ma-stress lang kayo diyan. Kaya kasi nasabi ko kanina, bakit hindi nyo patunayan? Bakit hindi kayo gumalaw? No, para labanan 'yan. Ibig kong sabihin, bakit hindi kayo gumalaw para kontrahin 'yan? No, ipakita nyo na mali ang sinasabi nila sa inyo at ipakita nyo na talagang kumikilos kayo. Ganun yun. At yung sa pagbaba ng survey ni PBBM, yun talaga ang nakikita kong dahilan kung bakit biglang bumaba yung ratings ni PBBM. Diba? Yun yung dahilan sa pagkakadala kay PRRD sa ICC. Kasi nga, hindi naman basta-basta si PRRD at alam naman natin na marami ding supporter si Tatay Digong. Kaya nga may mga DDS may mga supporter ang mga Duterte. 'Di ba? Kaya nga umabot ng 31 million ang boto ni PBBM at umabot ng 32 million ang boto ni VP Sara. Dahil nagsama ang mga loyalista at ang mga DDS. 'Di ba? Nagsama 'yan. Dahil kung hindi magsasama yan, may posibilidad na matalo si PBBM sa eleksyon kay Lenny. Dahil alam nyo kung bakit? Dapat, kung talagang malakas si PBBM noon, nung mga panahon na yon, dapat nanalo na siya bilang Vice President. Yun yung sinasabi nating mga senaryo. Diba? Yung mga senaryo. Kaya nga sinasabi ko, yun ang naging epekto ng pagbaba ng ratings ni PBBM dahil malaking kawalan din yung mga DDS na sumusuporta kay PBBM dati. Diba? Yun yung sinasabi lang natin dito yung nagiging senaryo at kung ano yung dahilan. Diba? Malayo sa fake news. Kahit kasi may magsalita sa inyo ng masama, kung hindi naman ganun ang nakikita ng tao sa inyo, hindi sila maniniwala sa balitang yon. Sa ibang suliranin, no? Kung makikinig ka nga kay Antekler, ang direksyon ng bansa na to, labanan ng pangunahing problema. Matapos pong ipakita nila na ang pangunahing problema ay mga Duterte, napakulong, nakasuhan, nasampahan ng kaso sa impeachment, ma-realize natin na hindi pala. Nakakulong na si Duterte, hindi pala. Change ship na po ngayon. Iba na po ang nakikita nilang problema. Ang pupukusan po ng gobyerno ngayon, grabe. Fake news. Fake news na. Yung mga fake news peddler. Kaya pangunahin po si Roque. Alam nyo, nakakabahala to kasi first time ko pong nakarinig ng government official. Dati po, usually pag pinag-usapan po ng mga government official yung mga kinalaman sa survey, nagpapaliwanag po sila, no? Pinapaliwanag nila yung survey kung saan nagmumula yung ano yung mga posibleng dahilan ng pagbaba ng rating. Kung ang pinag-uusapan po ay pagbaba ng rating, ano ang posibleng dahilan, no? Kaya ako, duda na ako kay Antekler. Ito bang mga sinasabi ni Antekler? Talaga bang ito ang posisyon ng gobyerno? Kasi para ka nangyayari kasi, hindi nila maamin sa sarili nila na yun talaga yung dahilan ng pagbaba ng ratings. Kasi tignan nyo, kung hindi siguro nangyari yung mga bagay na yun, hindi naman siguro mababalitaan natin yung mga lumalabas sa balita, yung nagiging ratings ni PBBM. Hindi naman siguro bababa ng ganong katindi. 'Di ba? Nakita natin yon simula nang dinala si PRRD sa ICC is biglang bumubulusok pababa. 'Di ba? Bumubulusok pababa yung ratings. 'Di ba? Sinasabi ko nga hindi naman kasi basta-bastang tao lang ang mga Duterte. Hindi naman siguro kukunin yan
bilang Vice President si VP Sara at kukumbinsihin kung ang mga Duterte ay mahina. Sino ba naman tangang politiko ang kukuha na magiging partner niya bilang Vice President na mahina? Siyempre hindi. Hindi gagawin yon. Kailangan malakas yung kunin niya para manalo din siya. Dahil alam natin na may mga supporter din yung taong yon. Siyempre ganun yung gagawin ng politikong yon. Para sigurado na yung sure win. 'Di ba? Kaya sinasabi ko nga dito, hindi basta-basta yung nakabanggaan ninyo. 'Di ba? May mga supporter yan. Ngayon, kung walang supporter si PRRD, hindi bababa yung ratings niyan. Siguro ganun pa rin, wala pa ring problema. Kaso nga lang, 'di ba? Alam nyo ang dahilan. Kaya wag natin isisi sana sa ibang sa ibang mga nangyayari ngayon. 'Di ba? Kung talagang nakikita na hindi maganda yung nagiging ratings ni PBBM, bakit hindi na lang kayo gumawa ng iba? Halimbawa, gumawa kayo ng ikapapansin ng tao sa inyo. Ibig ko sabihin ikapapansin nila, bakit hindi natin pansinin ang mga tunay na problema ng bansa ngayon? Bakit hindi natin asikasuhin o atupagin? Kaso nga lang ang nangyayari, ang nagiging chismis sa inyo nga is mas gusto nyo pa na pinag-uusapan ang problema ng mga Duterte. Gusto nyo laging natatapik ang mga Duterte at parang doon kayo ganadong-ganado na pag-usapan lagi yon araw-araw. 'Di ba? Ang hinihintay ng mga tao ay makita kayo na mapansin nyo yung mga problema ng bansa na pinoproblema ng mga mamamayang Pilipino. Yun ang gusto nilang mangyari. 'Di ba? Baka malay nyo isang araw na kapag pinansin nyo ang problema ng Pilipinas, yung problema ng mga tao, at malutas ninyo yun isa-isa, baka mamaya magulat kayo. 'Di ba? Magkaroon ng himala. Hindi imposible ang himala. Kasi ilang beses na po eh. 'Di ba? Doon na lang sa papadaluhin. Sabi ni Auntie Claire, papadaluhin. Bigla nagsalita si Bersamin na hindi papadaluhin. Diyan po sa hearing. Nakakaduda kasi for the first time po, nakakarinig tayo sa gobyernong ito. Ganun na po ba yung ating gobyerno? Kaya ako duda, usually, ito pong pag-question sa survey, lalo na yung 2,400 lang. Yan po ay kinu-question lang. Mga vlogger lang po nagku-question yan. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay DDS News PH at syempre natunghayan natin ang boses na yan na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.